Tinahak ni Berna ang daan patungo sa mansyon ng kanyang lola Belen. Masama ang loob niya dahil sa pagsasagutan nila ng kanyang mama, hindi nito gustong manatili siya rito, at kung susuwayin niya ito ay kakalimutan na niyang ina niya ito. Iniwan na lang niya sa katulong ni Sandro ang pasalubong niyang chocolate cake kay Janela. Hindi niya alam kung anong mukhang ihaharap niya kay Sandro kapag nagkita silang dalawa. Minabuti niyang hindi na lang dumalo sa program ng school dahil sa nangyari. Bumuga siya ng hangin bago itabi ang kotse niya sa gilid ng daan, pigil ang sariling huwag, umiyak pero hindi niya magawa, kinagat niya ang ibabang lobby at inalala ang naging usapan nila ng kanyang mama. Ano ba talaga ang gusto mo, Berna? Mamuhay sa probinsya? Manatili sa piling ng lola mo, kung sa bagay wala kang alam kung bakit kita pinoprotektahan, Berna, muntik ka nang mamatay. Ma, ilang beses mo nang sinasabi sa akin ang tungkol dyan, pero hindi mo ako sinasagot kung ano ba talaga ang nangyari, bakit ba ako muntik nang mamatay? May muntik kang mabangga at may namatay din. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Sandro. Nang inag ang buo niyang katawan sa sinabi nito, anong ibig mong sabihin? Nangangatog ang mga tuhod niya habang nakatingin dito. Tumingin ito sa malayo bago magsalita. 13 taon ka noong mangyari ang aksidente. Hindi namin alam ng papa mo na ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan natin. Ikinwento ni Vina na pinilit mo raw agawin ang susi sa kanya. Wala itong nagawa kundi pagbigyan ka. Pagkatapos nun habang minamaneho mo ang sasakyan natin, may muntik kang banggaing isang babae. Isang bata na tumatawid sa daan. Sa kagustuhan mong iwasan ito ay iniliko mo ang sasakyan natin. At umiiyak si mama habang ikinukwento ang nangyari. Nanlumo siya sa detalyadong paglalahad nito. Nagkaroon ka ng trauma. Ilang beses kang nagpakamatay, uminom ng mga sleeping pills. Hanggang sa magdesisyon kami ng papa mo na iuwi ka namin dito sa Manila, dito sa amin. Ngunit ngayon heto ka pilit na bumabalik sa lugar na iyon dahil sa lola mo. Mapapahamak ka lang doon, paano kung? Nilapitan siya ng kanyang mama at niyakap. Hindi mo kasalanan ang nangyari, aksidente ang lahat. Sino ang taong iyon, ma? Humihikbing tanong niya. Ang asawa ni Sandro Villamor. Diyos ko, kaya hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na iyon. Pinahid nito ang luha at tumingin sa kanya. Ma, pero, tinalikuran siya nito. Hindi ka aalis, kapag pinilit mong umalis, kalimutan mo na ako ang mama mo, tapos ang usapan, Berna. Pumasok ito sa loob ng kwarto nito habang naiwan siyang tig-algal sa mga sinabi nito sa kanya. Tumakbo siya patungo sa kwarto niya at isinubsob ang sarili sa kama. Anong muka ang ihaharap niya kay Sandro ngayong siya ang dahilan ng lahat ng nangyari rito? Bamantong hininga si Berna at kinagat ang lobby pagkatapos gusto niyang alamin sa kanyang lola Belen. Ang totoo, ngunit batid niya na makakadagdag lang iyon sa problema nito sa negosyo, at sa pag-aasikaso nito sa kasal ni Vina. Ipinasok niya ang kotse niya sa loob ng gate, naroon si Manong Nestor na nagtitrim ng mga halaman sa labas. Napansin siya ni Manang Gloria nang tanggalin niya ang salamin niya sa mata. Okay ka lang ba, Ma'am Berna? Tanong nito na bakas ang pag-aalala sa tinig. Okay lang ako, Manang. Si Lola Belen ho nga pala, tanong niya na inilibot ang tingin sa paligid. Noong umalis ka noong isang araw, sinundo siya ni Ma'am Vina dito sa bahay, ang bili ni Donya pagdating mo, huwag ka raw mag-aalala dahil babalik din siya. Tumango-tango siya kaya pala, dahil nandito si Manong Nestor at hindi nito kasama. May sulat nga pala, binunot nito ang nakatuping papel sa bulsa ng suot nitong palda. Kaka-rating lang kaninang umaga, sabay abot nito sa puting papel sa kanya. Binasa niya ito, may importante akong sasabihin sa'yo, Berna Vasquez, magkita tayo sa cafeteria malapit sa isang flower shop, tungkol ito sa isang kaso. Mabilis na kumabog ang kanyang puso pagkabasa niyon, nakadama siya ng kaba at pagkabalisa. Paano kung muling buksan ang kaso at ay pakulong siya ni Sandro? Ano ang gagawin niya? Paano na lang ang nararamdaman niya para rito? Ano hubang laman ng sulat, usisa ni Manang Gloria na inilapit pa ang muka sa kanya? Agad niyang itinupi ang sulat at inilagay sa bulsa ng side bag niya. Wala ho, sulat lang ng isang kaibigan, sige ho, pagod kasi ako magpapahinga na lang muna ako, inihakbang niya ang mga paa niya papalayo rito.
Iniisip niya kung pupunta ba siya sa sinabing lugar ng nagpadala ng sulat, nakahanda siyang managot kung sakali man dahil iyon ang tama. Nadatnan ni Sandro si Madison na nakaupo sa silya na nasa garden, nagsisigarilyo pa ito at panay ang buga ng usok. Karga-karga niya si Janela na sobrang himbing ang tulog, sinalubong sila ni Manang Rosing na may hawak na paper bag. Agad tumayo si Madison pagkakita sa kanya, nilapitan siya nito at mabilis na inapakan ang hawak na sigarilyo kanina. Napailing siya sa ginawa nitong yun. "Sir, ipinaabot po ni Ma'am Berna para kay Janela," masayang sabi ng matanda. "Umuwi na ba siya? Kailan pa? Anong oras?" sunod-sunod niyang tanong dito. "At sino naman si Berna?" kunot noong tanong ni Madison. "None of your business," seryoso niyang turan dito, at saka dumiretso sa loob ng bahay niya. Hindi ito natinag sa sinabi niya, at sinundan pa siya. "Manang, pakikuha ng mga gamot ni Janela kay Manong Tasyo," utos niya rito bago niya tunguhin ang hagdanan. "Bakit ka ba nandito? Ipinakansela ko na ang lahat ng lakad ko." "Hindi mo ba ako namimiss, Sandro? Si Berna na ba ang bago mong babae ngayon? Ipagpapalit mo ako sa mas bata?" Nakataas kilay na sabi nito at yumalukip-kip pa. Natigilan siya. "Nakita na ba nito si Berna? Kilala mo siya?" Tumango ito. "No, pero nakita ko na siya kanina. Dahil yung magaling mong kasambahay pinapasok siya, close ba kayo noon o mas magaling siya kesa sakin?" "Shut up, Madison. Hindi mo ba nakikita may kasama tayong bata? For once, wag mo akong sermonan na nandito ang anak ko. Umalis ka na, hindi ka nakakatulong." Pagtataboy niya rito bago nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Sumunod pa rin ito sa kanya. Ito ang nagbukas ng kwarto ni Janela at nag-ayos sa una nito sa kama. Maingat niyang ibinaba sa kama ang anak niya na mahimbing pa rin na natutulog. "Ano bang nangyari sa kanya?" Matt Array na tanong nito. Mataas ang lagnat niya kanina, pero ngayon mabuti na ang lagay niya. "Ikaw, bakit ka ba nandito?" tanong niya rito bago kumutan ang anak niya. "Namiss kita," inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Bahagya niya itong itinulak palayo. "Umuwi ka na, Madison, wala akong panahon sayo. Isa pa sinabi ko na kay Ivan na siya na ang magiging secretary ko from now on." Bakas ang pagkagulat nito sa sinabi niya, sinundan siya nito palabas ng kwarto ni Janela. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, Sandro. 4 na taon kong sinayang ang buhay ko para sayo. At pagkatapos gagawin mo ito sa akin, how could you do that? Dahil ba kay Berna?" Bulyaw nito sa kanya. "Walang kinalaman dito ang kahit na sino. Umalis ka na, Madison, bago pa kita kalad ka rin palabas ng bahay ko." Mariing utos niya rito. "Hindi pa tayo tapos, Sandro," idinuro siya nito. Nakita sila ni Manang Rosing na nagtatalo habang paakyat ito ng hagdan. Umiwas ng tingin ang matanda at nagpagilid habang bumaba ng hagdan si Madison. Kitang-kita niya ang masamang tingin ni Madison kay Manang Rosing. Bumuga na lamang siya ng hangin at hinintay itong lumapit sa kanya. "Sir, kayo na ho muna ang bahala kay Janela. May aasikasuhin lang ho ako ngayong araw, Manang. Babalik din ako pagkatapos." Tinanguhan siya ng matanda bago siya pumasok sa sarili niyang kwarto. Mag-uusap daw sila ni Orlan, dahil alam na nito kung sino ang batang babae na dahilan ng aksidente, at naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. 6:00 ng hapon nang magpas siyang magtungo si Berna sa sinabing lugar nang nagpadala ng sulat sa kanya. Nakaupo siya sa silya malapit sa salaming bintana ng cafeteria. Nakasuot siya ng romper na hanggang sa paa niya ang haba, kulay white ito na may design na maliliit na bulaklak. Nanginginig ang mga tuhod niya, at panay lingon sa pintuan. Lahat ng naglalabas-masok sa cafeteria ay tinitingnan niya. Hindi siya mapakali, panay ang buga niya ng hangin. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanyang isang lalaki. Medyo matanda na ito at nakangiti ito sa kanya. Tumayo siya at pilit nanginitian ito kahit hindi siya sigurado kung ito na ang hinihintay niya. "Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Berna Vasquez?" tanong nito sa kanya na nakalahad ang kaliwang kamay. "Ako si SPO2 Dave Baryon. Ako ang nagpadala sa iyo ng sulat." Pagpapakilala nito. Bumilis ang pintig ng puso niya, ramdam niya ang panginginig ng mga kamay niya. "Umupo tayo," seryosong sabi nito. "Ikukulong ho ba ako?" Hotel niyang tanong dito. Binitawan nito ang kamay niya. "Sino ang may sabi na ikukulong kita? Pinapunta kita rito dahil nakiusap sa akin ang papa mo. Sinabi niya sa akin na alam mo na ang totoo.
Matagal nang tapos ang kaso at nangyari iyon noong menor de edad ka pa. Ipinagtataka ko lang kung bakit muling ipinaiimbestigahan ni Sandro ito sa kaibigan niyang NBI, mabuti na lamang at ako ang una niyang sinabihan tungkol dito. Nagulat siya sa sinabi nito, matagal na kitang sinusubaybayan mula nang magtungo ka rito sa Monte Claro. Dahil sinabi yun ng papa mo, at base sa obserbasyon ko, may ugnayan kayo ni Sandro Villamor, tama ba ako? Napapitlag siya sa sinabi nito, hindi niya alam na ipinagawa iyon ng papa niya. Nasa akin ang record ng aksidente, heto ang envelope na nagsasaad na hindi ka makukulong dahil menor de edad ka pa lang noong nangyari ang aksidente. Nakasaad din dyan na nagkaroon ka ng trauma at temporary amnesia dahil sa pangyayari, nariyan ang lahat ng medical records mo. Ibinigay nito sa kanya ang brown envelope, isa-isa niyang inilabas ang mga iyon, kumikibot ang labi niya habang binabasa isa-isa ang investigasyon noon, may isang duplicate na sulat doon na nagpakalma sa kabado niyang puso, ang sulat ay galing kay Chedeng Villamor. Ako si Chedeng Villamor ay siyang nagbibigay pasya sa nangyari, base sa sinabi ng aking anak na si Sandro ay binibigyan namin ng kalayaan ang batang si Berna Vasquez, masakit man sa aming kalooban ay iuurong namin ang kaso para sa batang ito, dahil alam naming aksidente ang lahat, hindi niya kagustuhan ang lahat ng nangyari. Tumulo ang luha ni Berna pagkabasa ng sulat, pinahid niya iyon pagkatapos itupi ang sulat na binasa niya. Hahayaan kitang ikaw mismo ang magsabi kay Mr. Villamor sa bagay na iyan, huwag kang mag-alala tapos na ang kaso, pero ang kirot sa puso sa palagay ko, iyon ang mahirap maghilom. Nilapitan sila ng waitress na naroon, ngunit imbes na mag-order ito ay hindi nito yun ginawa, nagpaalam na ito sa kanya dahil may mas importante raw itong pupuntahan. Tama ang sinabi nito habang tinatanaw nito ang papalayong si SPO2 Dave, ngayong alam na niya ang lahat. Paano niya sasabihin dito na siya ang dahilan kung bakit nawala ng isang ina si Janella? Nanlumo siya sa iniisip, bakit ngayon pa, ngayong sigurado na siya sa nararamdaman niya para kay Sandro. Pinahid niya ang mga luhang bumuhos sa kanyang mga mata, lumabas din siya sa cafeteria, at tinungo ang nakaparada niyang kotse. Kailangan niyang mag-isip kung ano ang gagawin niya. Pasipol-sipol si Sandro habang binabagtas ang daan patungo sa bahay ng mga Vasquez, nasa sabik siyang makita si Berna, hindi kasi natuloy ang usapan nila ni Orlan dahil nagkamali raw ito ng balita sa kanya, habang tumatagal na iisip niyang itigil na ang paghahanap sa bata, na-realize niya na tapos na iyon at isa pa, palaging bumabalik ang mga sinabi ni Berna noong kaarawan ni Janella. Hindi na dapat siya bumabalik sa nakaraan. Dahil tapos na iyon at isa pa wala na rin naman siyang magagawa pa, hindi na niya magagawang ibalik ang nakaraan. Gamit ang daliri ay inayos niya ang wavy niyang buhok, muli rin niyang sinuri ang kanyang sarili sa salamin, nakasuot siya ng polo t-shirt at Dickies jeans, at saka sneakers na kulay black. Gwapo ka na, Sandro, nakangiti niyang sabi sa sariling refleksyon. Hindi na siya nag-abalang mag-doorbell dahil makikita siya ni Doña Belen, isa pa, nahihiya siya sa matanda, tiyak magagalit ito sa kanya, tiyak yun. Napansin siya ng katulong ni Berna na si Manang Gloria, agad siya nitong nilapitan, hawak-hawak niya ang kumpol ng red roses na ibibigay niya kay Berna, gusto niyang yayain ito ng date. Sir Sandro, ano pong sadya ninyo? Tanong nito sa kanya. Nariyan po ba si Berna? Manang, magalang niyang tanong. Ay nako, sir, kakaalis lang, babalik raw siya ng Manila dahil tumawag si Sir Darwin kanina. Kumunat ang noo niya, saan naman kaya ang lakad nila? Para ho ba yan kay ma'am? Tanong ng matanda na nakatingin sa kumpol ng mga rosas na hawak-hawak niya. Nagkamot siya ng batok at tumango kaso wala naman ho siya. Baka nasa daan pa lang yun, sir, maabutan mo pa, nginitian siya nito. Agad niya itong tinalikuran at mabilis na sumakay sa kotse niya, mahirap na. Baka magbago ang isip nito at hindi na magpaligaw sa kanya. Malakas na mura niya dahil tumirik na naman ang kotse niya, sa may arko ng Monte Claro palabas ng probinsya, nagdesisyon siyang lumayo muna para makapag-isip-isip, eksakto na tumawag si Darwin at inaaya siyang mamundok kasama ng mga kaibigan nila. Naisipan niyang sumama na lang muna sa mga ito nang ma-refresh ang utak niya sa mga nangyari ngayon, baka doon na rin siya magpakamatay, ano bang iniisip niya? Nakasandal siya sa hood ng kotse niya habang naghihintay ng sasakyan palabas ng Monte Claro,
Makikisabay na lang siya at ipapahila ang kotse niyang may topak na yata, pero wala pa itong 1 buwan mula nang mabili. Nang may makita siyang kotse na papalabas ng Monte Claro, kinuha agad niya ang backpack niya mula sa backseat at agad na hinarang ang kotse. Huminto naman yun, dali-daling nagtungo siya sa driver's side door para makiusap sa driver. Tinted ang window shield ng kotse, mahina niya iyong kinatok. Bumaba ang window shield at nagulat siya nang makita kung sino ito. Sandro, bumaba ito ng kotse nito. Nasiraan ka? Tanong nitong nakatingin sa kotse niya. Marahan siyang tumango, hindi niya ito matingnan dahil nakukonsensya siya. Sa Manila ka ba pupunta? I mean galing kasi ako sa inyo. Nasabi ni Manang Gloria na pabalik ka ng Manila kasama si Darwin. Napangiwi siya, may pupuntahan kasi kami. Hindi niya na naituloy ang sasabihin niya nang agad siya nitong hapitin sa bewang at isandal sa gilid ng kotse nito. Hinawakan nito ang baba niya at tiningnan ng diretso sa mga mata niya. Nakalimutan mo yata na liligawan kita. Gusto ko lang ipaalala sa'yo baka nakalimutan mo, ngumisi ito habang nakatitig sa kanya. Nagbawi siya ng tingin at itinulak ito ng marahan. Hindi ko sinabing magpapaligaw ako, I mean wala akong sinabing gusto ko. Mas lalo nitong idinikit ang katawan sa katawan niya, nagsisinungaling ka, pero wala naman akong magagawa, anyway, binitawan nito ang bewang niya at lumayo ito sa kanya, ihahatid na lang kita sa kanya, mahinang sabi nito. No, kumunat ang noo nito. Okay, I mean. Tinalikuran siya nito. You pa hindi dapat ako mag-worry sa'yo. Malaki ka na, have a nice day, Berna. Wala sa sariling hinila niya ang kamay nito. Ngunit agad din niya yung binitawan nang muli itong humarap sa kanya. Kasi, kinagat niya ang ibabang labi niya at nagyuko ng ulo sa harapan nito. Paano niya ba sasabihin dito ang lahat? Paano ba niya aaminin ang nagawa niyang kasalanan? Batid niya na iiwasan siya nito. O baka magalit ito sa kanya, the worst, kamuhian siya nito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, Berna, hindi ko naman mababago ang nararamdaman mo, sa kung sino ang mamahalin mo, malungkot na sabi nito. Sumakay ka na sa kotse ko, ihahatid kita sa kanya. Pinutol niya ang sinasabi nito nang tumingkayad siya at halikan ang mga labi nito. Bahala na kung kamuhian siya nito kapag nalaman nito ang totoo. Sa ngayon gusto niyang mahalin ito. Gusto niyang maramdaman nito ang nararamdaman niya. Sorry, mahinang sabi niya nang magulat ito sa ginawa niya. Nginitian siya nito, wag mo na ulit gagawin yun, ngumisi ito. Baka hindi na kita pakawalan pa, inilahad nito ang isang kamay sa harap niya. Namula siya sa sinabi nito, at tinanggap ang nakalahad na kamay nito sa harapan niya. Saan tayo pupunta? Kanyang tanong dito, sa pupuntahan mo, I don't mind kung kasama mo ang ex mo. Basta sa akin ka, kinindatan siya nito. Kinikilig siya sa kabila ng kabang nararamdaman niya, pero anong magagawa niya?